In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinakasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad na makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya tumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig. Palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sinabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-aalinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Sa mabuting balita, nakita natin si Pedro na lumalakad sa tubig dahil sa kanyang pananampalataya. Ngunit na mas tumingin siya sa malakas na hangin at alon kaysa kay Jesus, natakot siya at nagsimulang lumubog. Ganyan din tayo sa buhay. Kapag nakatingin tayo kay Kristo, may lakas tayong harapin ang problema. Pero kapag mas nakatuon tayo sa problema, takot at pag-aalala, nawawala ang ating tiwala sa Diyos. Bilang isang Romano Katoliko, tanungin natin ang ating sarili. Nakikita ba sa akin na tunay akong sumusunod kay Kristo? Sa pamilya, nakikita ba ang pagmamahal at pagpapatawad? Sa simbahan, naglilingkod ba ako na may kababaang loob at pagsunod
sa trabaho, walang nakakakita, sa lipunan at pamahalaan. Marunong ba akong magsabi ng katotohanan na may respeto at manalangin para sa ating mga pinuno? Minsan, parang tayo rin si Pedro. Lord, I trust you. Pero kapag dumating ang problema, Lord, nasaan ka? Pero ang magandang balita, kapag tayo ay lumubog, hindi tayo pinababayaan ni Jesus. Inaabot niya ang kanyang kamay. Kaya sa panahon ng pagsubok, huwag tayong tumingin lamang sa alon. Tumingin tayo kay Kristo. Hindi man mawala agad ang bagyo, siguradong hindi tayo nag-iisa. Kasama natin si Jesus. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dagdagan mo ang aming pananampalataya at tulungan mo kaming maging tunay na saksi ng iyong pag-ibig sa aming pamilya, simbahan, trabaho, at kapwa. Pagalingin mo ang lahat ng may karamdaman, pisikal, emosyonal, at espiritual. Lalo na sina Monsignor Ismael, Padre Lorenzo Boots, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Josefina, Elvera, Cecilio, Reggie, Mary Ann, Chisa, Raymark, Sergio, Erlinda, Darius, Abigail, at ang kanilang mga pamilya. Gabayan mo ang aming Santo Papa, Pope Leo XIV, mga obispo, Father Darwin Gitgano, aming kura paroko, Monsignor Caloya, mga kaparian, religyos, at lahat ng naglilingkod sa simbahan. Pagpalain at gabayan mo rin ang pamahalaan ng Pilipinas, ang aming Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang Senado, Kongreso, mga gobernador, mayor, at lahat ng public servants upang mamuno ng may karunungan, katapatan, at malasakit sa bayan. Kaawaan mo ang mga pumanaw, lalo na sina Papa Francisco, Padre Cesar, Ami, Reynard, at Jared. At lahat ng aming ipinagdarasal sa pamamagitan ng panalangin ng Mahal na Birheng Maria, iligtas mo kami sa mga unos, kalamidad, sakit, at anumang panganib. Jesus, ikaw ang aming lakas, pag-asa, at tagapagligtas. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!